Hello Hello. guys! Ayan, so pasensya na po. Ngayon lang po ulit kami nakakapagbasa ng comments at makakasagot po sa mga tanong nyo. Kasi yun nga po, back to business na po kami and medyo busy-busyhan lang po ang peg ng mga ano, Cheapers. cheapers. Yan. Ayan, ito may tanong si Ma'am. Ma'am Erin, pwede po bang pakitakil niyo po yung pakiramdam ng isang donor kung meron po bang pagbabago sa katawan? Kung nangihina po ba kayo? Kasi yung paniniwala ng mga kamag-anak ng asawa ko, kaya matras yung donor na hipag ko. Magiging sakitin daw at manghihina ang katawan, ma'am. Sana po maka-vlog niyo po ang naging adjustment niyo during transplant. And so, hello sa iyo, ma'am. So, bilang isang donor po, ayan, so na-transplant kami noong May 15, tama? So, ngayong September 15, magpo-4 months na tayo nagre-recover. Ayan. So, sa first few months, siguro yung 2 months po, kasi masakit po talaga yung sugat. So, syempre, hindi pa ako makapag-work during that time kasi nga, normal na may hiwa ka, may sugat ka, masakit po talaga. Pero yung, naghihilom pa lang kasi yung mga sugat. So, yung adjustment naman na parang feeling mo may nawala sa akin or feeling ko may nawalang kidney, ganyan. Parang wala naman pong pakiramdam na ganon. And hindi rin ako nanghihina na tulad ng yung sabi nga po na manghihina yung donor. Ganyan. So sa akin wala naman pong ganon na pakiramdam. So actually nga ito nga nung 3 months pa lang, wala pa nga actually 3 months, parang 2 months pa lang na recovery. Nag-banana chips na po ako, back to business na po talaga ako. So, dati, syempre may mga tao, ngayon super hands-on ako. So, yun. Wala naman pong walang ibang nabago sa akin. Pati pag-ihi, normal di ba? Normal din pag-ihi ko. Yun nga lang, yung pagkain ko, mas naging disiplinado ako. So, maalala mo kasi nung during work-up pala, dun nalaman po na meron akong mataas na cholesterol, mataas din yung blood sugar ko. So, ngayon, mas healthy na yung mga choices ko sa pagkain. Yun. Mas disiplinado na ako ngayon sa food. Ito ano ba kasi ang dahilan mo at bakit dinonate mo yung kidney mo sa akin? So, syempre, ayoko na kasing i-prolong yung paghihirap mo. And bukod doon yung takot ko kasi na mawala siya, yung asawa ko, mawala ka. Yes, oo nga. Tapos yung sa center kasi namin, ang maalala ko doon is parang yung pinakamatagal na nagda-dialysis sa amin, naabot niya yung 10 years or magte-10 years pa lang ata siya that time. Tapos nauna na siya, kinuha na siya ni Lord. So, during that time, 4 years ka din naman na nagda-dialysis noon. So, ayokong mawala yung asawa ko. Ayokong mamatay yung asawa ko. Ayokong mag-isa. Ayokong iwan niya ako. Kaya binigay ko yung kidney ko. And yun nga kasi sa dialysis kasi, wala kasi talagang kasiguraduhan eh. Lalo Diba? na pag walang Oo. disiplina. Oo, lalo na pag wala kang disiplina or di kaya yung isang dialysis patient pagod na. As in, ayaw na niya Stress. ituloy. Nai-stress na siya, ganyan. So, hindi mo kasi alam yung tipong nakasalang ka ngayon, bigla kang mawala mamaya. Kasi may mga kasama kami na ganun. Yung okay siya ngayon, kausap mo, tapos mamaya malalaman namin na nawala na pala siya. So, yun yung nakakatakot na part sa dialysis. Nakakatakot na hindi mo alam kung kailan yung time mo. So, yun yung kinakatakot ko din na ayoko mangyari sa asawa ko. Kaya nag-decide ako na i-donate yung kidneys ko. So, sa donor naman po, ma'am, syempre hindi po talaga natin mapipilit na ibigay niya yung kidney niya kung talagang ayaw niya. Kasi sa kanya kasi yun, pag-aari niya yun, katawan niya yun. So, hindi natin siya pwedeng pilitin na ibigay mo na sa akin yung kidney mo kung talagang hindi pa siya decided na ibigay yung kidneys niya. Kasi nga, yun nga po, may mawawala po kasi sa kanya. So, antayin po natin, ipag-pray natin na hanggang sa makapag-decide siya. And, siya oo. tingahan. Naiintindihan ko kasi yung part ng hipag. Kasi, ganun kasi dati yung parents ko din, yung mama ko.
Yung bago kasi akong nag-decide na magkuhan kami habang magta-transplant. Actually, ayaw ng mama ko na matransplant ako kasi yun nga yung takot niya kasi nga pagkakalam niya, siyempre medyo surgery yun. Mamatay. Oo, ganyan. mamatay, mga ganun. What if, pandami niyang tanong kasi yun nga, mahirap nga naman na maoperahan. At least pag nagda-dialysis ka, nakikita nila okay ka. Pero sa akin naman kasi, hindi kasi nila nakikita dati yung paghihirap o yung hirap ng pagiging dialysis patient. Kaya nag-decide ako na mag-transplant ako, mag-go kami ng transplant. So one way siguro para mas ma-explain sa kanila yung mawala yung takot, ganyan, is umattend po sila dun sa seminar ng Hope. Oo. Yan. So every Friday po dati, hindi ko po sure kung ganun pa rin hanggang ngayon, yung every Friday yung seminar na yun. Libre lang naman po yun. Wala po kayong babayaran. And i-explain po doon kung ano yung mangyayari sa pasyente, sa donor, ganyan. And kung magkano yung gastos, andun po lahat. So, mas okay po na ayain nyo yung family nyo, family mo, family ng asawa mo, yung mga possible donors nyo, ganyan. Para mas ma-explain po sa kanila, para mas maintindihan po nila. Actually, So, ma'am, doon din kami humugot dati ng lakas ng loob. Kasi, Yes. actually, nung seminar na yon, doon kami nagkaroon ng knowledge na ganito, ganyan, na hindi naman pala ganun ang paniniwala sa transplant. Kasi dati, takot din ako sa operation, kasi nga ganyan din. Pero nung umattend ka kami at as in, Explain. na-explain lahat, at yun na-inspire pa kami kasi andun yung mga nag-share din ng mga transplant patient. Tsaka maalala mo yung mga before, dati din sa kasama din namin sa dialysis center namin, may mga kwento din sila sa akin na, ikaw ba yung magdo-donate sa asawa mo? Mga ganun ba? Alam mo ba yung yung kakilala ko, ganito, nag-donate siya dun sa kamag-anak niya, ganyan. Tapos after few months, namatay. Mga ganun ba? So, hindi kasi may iwasan yung mga kwentong ganun eh. Kaya kailangan yung donor din, kailangan talaga nakapag-decide siya na ibibigay yung psychological na prepared din yung utak niya. Hindi yung dahil napilitan lang siya or Dapat fully decided siya na ibigay yung kidneys para wala pong problem. Yeah. Willingness niya na hindi lang napipilitan. Yes. Kasi ang hirap din tanggapin kasi yung kidney ng ibang tao na napipilitan na. Kumbaga sa akin, pag napilitan na yung asawa ko, konsensya ko na yun habang buhay pag napilitan na. Baka ngayon nag-aaway kami. Kasi binigay ko yung kidney ko. Ikaw kasi pinilit mo ako. Parang Ay, gano'n. ganun. Ang hirap lang tanggapin. ayan. Magiging stress lang siguro din yung patient pag gano'n yung nangyari. Mas peaceful na fully decided ka, okay sa donor mo, ganyan. Para wala pong problema. So, sabi nga, wag po kayong mawalan po ng pag-asa pala kasi may dalawang donors po kasi tayo, yung non-living at saka yung living donor. So, yung living donor is tulad ko, buhay ako, dinonate ko yung kidney ko sa asawa ko. Yung non-living donor, ito po yung sa mga cadaveric, di ba? Ito yung tipong mga binibigay yung mga brain dead, mga ganyan. Mga na-aksidente ganyan na may consent ng family members na idodonate yung organs na lang nung pasyente bago siya mamatay talaga ng tuluyan. So instead of mabulok yun, so dinodonate na lang po nila sa mga nangangailangan ng organs. Yan. So may kaibigan din kami na na-cadaver, na-transplant siya through that nung February lang din ngayong taon. So mas nauna siya na na-transplant compare po sa amin. And okay naman po siya ngayon, hindi siya nagda-dialysis na. So, yung maganda dun, Oo. siya lang mismo. And actually, nakaka-inspire yung batang to kasi nasa 20s siya. And alam niyo po ba na wala ding tumulong sa kanya, walang ibang tumulong sa kanya na nag-donate, ganyan. Pero siya yung gumawa talaga ng Paraan. paraan.
Kasi gustong-gusto niya talagang ma-kidney transplant. Kaya sabi nga nila kung talagang gustong-gusto mo, merong paraan yan. And nakikita ni Lord yung willingness mo or yung heart mo, yung desire mo talaga na matransplant ka. Ibibigay niya yun. So sabi nga sa favorite Bible verse ko, so Isaiah 60 verse 22. Sabi niya doon, when the time is right, I, the Lord, your God, will make it happen. So, yun yung pinanghahawakan ko dati. Pagka medyo nasa down ako, yun yung pinanghahawakan ko lagi. So, wag lang po kayong mawawala ng pag-asa, dasal lang po sa Kanya. And He will do the rest talaga. Okay, ma'am. Just pray lang po, tiwala lang po kay Lord. Yes. And kung nakatulong po itong video po namin, pwede niyo pong i-share yung videos na to para maka-inspire po sa mga nawawala na ng pag-asa na matransplant. So may share ka pa ba, Han? Yun lang. Pray lang. Yes. Meron din yung time talaga na para sa inyo din. Prayer works. Very fragile ang buhay natin. Kaya kailangan po nating magdasal sa Diyos. Yan. So, yun lamang po for tonight. And thank you so much for watching. Bye-bye!